Yung instrumental panel niya, yung orientation, napakaliwanag. After ng 2,375 na lubak. Kabanatuan mga chong. At nandito na rin tayo sa Gabaldon. Mga bossing, good morning. Time check 5:22 ng umaga. At on the way tayo sa Cabanatuan gamit itong Maxi 160 from Bristol Motorcycle. Natuwa lang ako tignan yung instrumental panel na yung orientation, napakaliwanag. So ngayon kasi medyo madilim-dilim pa kaya binidyohan na natin. Tsaka yung mga buttons niya, lighted buttons din pala siya, oh. Parang sa Fortress 160. So may ilaw din yung mga button niya, backlight effect na malaking bagay kapag ka madilim na ride. Yan, oh, ang ganda. So yun, diretso na tayo ng Cabanatuan para i-ride tong si Maxi 160. Magagaling tayo ng Bulacan, so maraming lubak. Good luck sa'yo Maxi 160. Let's go. Grabe, after ng 2,375 na lubak dito sa Bustos, Bulacan, papunta na tayo ng Cabanatuan mga chong. Dinahandahan lang natin dahil syempre bagong-bago tong unit natin na Maxi 160. Dahil yung lubak dito sa Bustos, Bulacan napakatagal na, sana maayos na yan, no? Well, anyway, goods naman siya, wala tayong problema. Diretso na tayo mga bossing. For today's video mga boss, bigyan ko lang kayo ng feedback. Kumbaga first look ko kasi to, tapos first performance try ko dito sa Norte. Tapos makikita nyo rin to. So parang pare-parehas tayong first time natin. Para ma-witness nyo rin yung kung ano yung na-witness kong performance nitong Maxi 160. So yan, papasok na tayo ng Plaridel Bypass. Medyo alam nyo naman na dire-diretso dito. Medyo malawak yung kalsada. May mga unnecessary na lubak tsaka intersection. Pero try lang natin kung ano yung masagad kong para sa mabigat kong timbang or sa body weight ko na 123 kilograms. Alright? Sa overtaking sa body weight ko, wala namang problema at maliksi talaga tong si Maxi 160. At dahil bagong unit pa nga lang ito, so soft break-in pa lang ang pwede natin magawa dito. Ang nasagad ko dito na speed currently ngayon, ayan, habang pinapanood nyo ako is 90. So pag yumuko ako ng konti, so mayroon ng dagdag na speed yon, so mga 95 ang sagad natin. Consider din natin yung body weight ko, talagang yung 95 mabilis na yon. If your body weight is 70 to 80 kilos, malamang hindi lang 95 ang makuha mo dito sa mga gantong kalsada. At dahil sa magandang body positioning din itong Maxi 160 para sa rider, talaga namang sobrang komportable kahit mabilis pa yung takbo mo dito. Mataas din kasi ang windshield ni Maxi 160 kaya reduce ang wind dragging. Kita nyo naman sa video, napaka-relax at stable ng aking mga kamay. Pati yung position ng katawan ko kahit medyo mabilis tayo ng konti. And sa first time experience ko sa kanya dito sa rekta na to is napaka-comfortable niyang iliko. Tulad niyan, kahit sa overtaking, sobrang komportable ni Maxi 160. Dagdag ko na rin na durability ang tinetest na performance natin ngayon, tsaka may konting speed kasi medyo mabigat talaga ako. Sa mga oras na to sinusubukan natin yung sagad talaga, ang pinaka nasagad ko dito is 98.
may konting yuko na yon. And syempre medyo maliit na rin yung kalsada kaya goods na rin yan sa soft break-in. Ito maliit na kalsada ulit tayo, so overtaking tayo dito, more on siksik tayo ng konti. So far kahit mabigat ako, very good naman ang response ng throttle at torque nitong Maxi 160. At talaga namang nakaka-overtake tayo ng maayos. Maganda rin ang play ng suspension niya for now, pero kailangan pa itong i-break in dahil nga syempre bago pa. So sana after nitong ride na to, gumanda pa ang laro ng suspension nito ni Maxi 160. Medyo umaambon-ambon din sa part dinaanan natin kanina kaya nakapag-on tayo ng PCS para kung sakaling madulas yung kalsada protektado tayo ng safety features nitong si Maxi 160 na traction control system. Wala rin tayong problema kung may biglang tumawid or wag naman sana biglang huminto sa harapan dahil naka-ABS po tayo na braking system. Ayos mga tol, sa Gapan City na tayo, Nueva Ecija. At so far, goods pa din si Maxi 160. Remind ko lang po, nakalimutan ko sabihin, pero sa mga subscriber ko siguro alam nyo na yun, 123 kilograms po ang timbang ko. Alright? Kaya napalaban talaga yung suspension nito sa lubak at sa bigat ko dito sa Bulacan. So ngayon, nasa Gapan City na tayo, Nueva Ecija. Ang concern ko pa lang for now is mabilis talaga yung pick up ng throttle nito. Yung torque niya talagang responsive yung torque ni Maxi 160. Kaya perfect naman yung kasi naka ABS naman siya. Tapos medyo umulan pa, nag-on tayo ng traction control. Alright? So tara, let's continue the adventure. At nandito na nga tayo sa bayan ng Laur, ang huling bayan bago mag-Gabaldon, Nueva Ecija. Napakaganda ng view mga idol. You know, kabundukan. Maxi 160. So far, okay naman. Preno, sobrang kapit dahil ang daming tumawid na makukulit na asot pusa bandang Cabanatuan City. Maganda ang play ng preno at suspension so far. Kailangan pang i-break in yung suspension syempre sa likuran at saka sa harapan. Pero mabilis siya sa overtaking, lalo na kapag maganda yung pagkakabuelo mo sa kanya. Sa traffic dahil may inaayos na kalsada bandang Gapan, walang problema kasi naka-liquid cooled tayo. Yan. So halika na, kuminto lang tayo dito kasi ang ganda ng view, di ba? Punta na tayo ng Gabaldon. What's up mga boss, nakaka 173 kilometers na tayo sa Cristo Maxi
160. At nandito na rin tayo sa Gabaldon. Napakaganda talaga ng bulubundukan dito, lalo na't nabuhay yung mga halaman, no? Berdeng berde kasi tag-ulan eh. Yan yung Gabaldon Welcome Arc at ang daming tao doon, kaya dito tayo huminto. Ayan, no? So far, so good sa goods ang ating Bristol Maxi 160. Ang laking bagay po ng mataas na windshield or windscreen. Hindi ako bugbog sa hangin. Takbuhan natin nasa 50 to 90 kph lang. Mabilis na yun. Try natin kung makakapag video tayo dun. Yan mga chong, napakaganda oh. Wala masyadong ulap. Kita yung kabundukan, di ba? Yan ang ating gamit, Maxi 160 from Bristol. So grabe yung lubak na dinaanan natin from Bustos, Bulacan, Gapan, Cabanatuan, Nueva Ecija. Pero sulit naman ang biyahe dahil tignan nyo naman ang napaka-berdeng kabundukan nyo dito sa Gabaldon. Siyempre, wala tayo naging problema kahit napakabigat natin. Goods na goods. Para sa mga gulong natin, wala naman tayong problema kay Maxi 160 dahil nga ang stock na gulong nito is CST tires. Yun din yung nakakabit sa 8R 160 ko. Kaya komportable naman ako sa kanya, hindi naman madulas. Tapos ano pa ba, suspension, goods naman siya for now. Need more break-in para mas maging playful pa ng konti. Syempre bagong-bago tong unit natin. Throttle, goods pa naman, wala pa tayong problema. Sa CVT, wala namang unnecessary na tunog. Pero pag uwi natin, i-sound check ulit natin siya kung anong na pinagbago doon sa tunog niya ng stock tsaka ngayong naibiyahe natin. Talaga dito mga tol. So panay rektahan ngayon yung performance ride natin kay Maxi 160 from Bristol Motorcycle. O kasi panay rektahan dito eh. Yan, at for my body weight, nag-result tayo ng around 35 kilometers per liter dahil nga panay rektahan ang ginawa natin kaninang performance, panay ratrat tayo. At sa bigat ko, ang naging top speed natin is 98 kph dahil soft braking period pa naman to, so magbabago pa yan. And of course, depende lagi sa rider weight. Kung mas magaan, baka nga nasa 115 na yun. So depende lagi yan yung ating top speed test. Pero syempre, yung 90, napakabilis na po nun, very normal na yon as a commuter. And then of course, yung ating mga suspension, torque, CVT, ABS, wala tayong naging problema for now, which is very good sign for our first performance review dito kay Maxi 160. Pag uwi natin mga chong, check natin kung ano yung mga unnecessary sound na lumabas or meron ba or wala kay Maxi 160 after ng lubak ride at hataw ride dito sa norte kay Maxi 160. So pretty much ang tinest natin dito is yung speed, agility, and yung durability. So yung durability, papasok doon yung mabigat na weight ng rider, and then yung agility is for overtaking, for torque pickup kapag kapahon or mag-overtake ka, and for the speed is para naman dyan sa mga rektahan.
Alright, so hopefully nakatulong tong first performance ride natin for Maxi 160. Abangan nyo yung second performance ride natin sa kanya. Of course, mga paawan naman at bundok ang tatahakin natin. Okay, don't forget to subscribe. Vlog ni Kosa, pasensya na, medyo mahaba yung video natin. Don't forget to like and share my video. Let's go!